Magandang gabi at welcome sa On The Record, ang in-depth interview show ng I-24 News. Sinabi ni Pangulong Trump ng US ngayong linggo na gusto niyang pababain ang tensyon sa Iran, umaasang makakamit ang isang kasunduan na muling magbubukas sa Strait of Hormuz. Pero para sa ilang mga bansa sa rehiyon, ang patuloy na sigalot sa Iran ay malayo sa pagiging tahimik o mababa ang tensyon. Noong panahon ng 40 araw na digmaan, ang bansang pinakanapinsala ay ang UAE. Ngayon, mukhang ang focus ng Iran at ng mga proxy nito ay nakatuon na sa Saudi Arabia. Sa loob ng ilang buwan na ngayon, tiniis ng kaharian ang patuloy na mga pag-atake ng Houthi sa kanilang teritoryo, sa kanilang mga puwersa sa Yemen at sa kanilang mga oil tanker sa Red Sea. Ang mga milisyang suportado ng Iran sa Iraq ay umatake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Saudi at ang patuloy na pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz ay naglimita sa kakayahan ng kaharian na mag-export ng langis. At gayon pa man, patuloy na pinananatili ng Riyadh ang bukas na dialogo sa Tehran at pinaniniwala ang malaki ang naging ambag ng mga ugnayang ito sa pagtatapos ng 40 araw na digmaan. Masabay nito, sa gitna ng mga patuloy na pag-atake, nilagda ng Saudi Arabia nitong katapusan ng linggo ang isang kasunduan kasama ang Turkey at Pakistan upang bumuo ng isang pinagsamang alyansang pangdepensa na layuning palakasin ang pinagsamang kakayahang pumigil at seguridad. Ngunit may umiral ng estratehikong alyansang pangseguridad ang Saudi Arabia at Pakistan simula pa noong nakaraang taon. Ngunit hindi nito napigilan ng Iran at ang mga kaalyado nito na targetin ang kaharian. Kaya ba ang bagong alyansang ito ang magbabago sa tindig ng Saudi Arabia sa rehiyon? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng Riyadh para maiwasan ang mga pag-atake ng Iran habang pinananatili rin ang dialogo sa rehimeng Iranian? Ngayon, para himayin ang lahat ng ito, ikinagagalak naming muling makasama sa programa si Abdulaziz Al-Khamis. Si Al-Aziz ay isang kilalang mamamahayag mula sa Saudi. Ilang beses na siyang bumisita sa Israel, kabilang na ang pagsasalita sa Knesset, kung saan nanawagan siya na magtatag ng direktang ugnayan diplomatiko sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Abdulaziz Al-Khamis, maraming salamat muli sa pagsama sa akin dito sa On The Record. Walang anuman, kahit kailan. Kaya gaya ng sinabi ko sa aking panimula, habang ang Iran ay hindi pa direktang umaatake sa Saudi Arabia sa kasalukuyan, mukhang ang Tehran at ang mga proxy nito ay mas pinupuntirya ang Saudi Arabia kaysa sa ibang bansa. Bakit kaya? Parang isang paraan ito ng pag-pressure sa Saudi Arabia at sa mga bansa sa Gulpo para gamitin ang kanilang kapangyarihan o impluensya sa Washington para i-pressure ang Amerika at si Trump na huwag atakihin ang Iran. At sa tingin ko, nagtagumpay sila, ang mga Iranian, nagtagumpay sila nang ipahinto ni Trump ang kanyang operasyon, ang malaking operasyon na ipinangako niyang gagawin. At nabanggit nila ng Saudi Arabia at iba pang mga bansa sa Gulpo, hiniling nila sa kanya na itigil lang kanyang operasyon laban sa kanila. Sa tingin ko, alam ng mga Iranian kung paano eksaktong harapin ang Saudi Arabia at iba pang mga bansa sa rehiyon, pati na rin ang Estados Unidos. At patuloy pa rin silang nakakakuha ng maraming puntos, lalo na nang kontrolin nila ang Hormuz Strait. Pero hindi naman sila umaatake ng ibang bansa, Abdulaziz. Nakatuon lang sila sa Saudi Arabia. Bakit kaya? Bakit nila pinupuntirya lang ang Saudi Arabia? Maraming dahilan. Ang mga Houthi, may problema sila sa Saudi Arabia dahil gusto nilang makakuha ng maraming benepisyo, lalo na kapag miluwagan ng mga Saudi ang mga paglipad at inalis ang pagkubkob sa paliparan. At pinayagan nilang gamitin ng mga Houthi ang paliparan ng Sanaa ng normal. At hiniling nila sa mga puwersang Saudi na lisanin ang Yemen. At sinubukan nilang samantalahin ang kahinaan ng posisyon ng Saudi sa Yemen at ang mga problema sa Yemen sa pagitan ng mga Saudi at iba pang grupo sa Timog Yemen. At kaya alam nila na ito ang tamang panahon para presyurin ang mga Saudi. Pero hanggang ngayon, hindi pa binibigay ng mga Saudi sa mga Houthi ang gusto nila. Kaya nagsimula ang mga Houthi na umatake sa Timog. Hindi lang ito konektado sa Iran. Ang Iran, sige, ginamit nila ang mga Houthi at nakinabang sila rito mula sa posisyon ng mga Houthi. Pero may kasamang maraming palatandaan na ang mga Houthi, ginagagit nila ang panahon, ang digmaan, at ang krisis.
para makinabang sa kahinaan sa rehiyon ng mga Saudi at iba pa. At ang mga Iranian, ginamit nila ang mga Houthi at marami pang punto. Kasama pa dito ang iba pang bagay tulad ng Red Sea at kung paano sinusubukan ng mga Houthi na tulungan ang mga Iranian sa kanilang laro. Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng Estados Unidos ay hindi sila nag-concentrate sa simula ng digmaan, sa kipot ng Hormuz. At iniwan nila ang kipot ng Hormuz bilang isang baraha at isang malakas na baraha sa kamay ng mga Iranian. At hanggang ngayon, ang mga bansa sa Gulpo, tinitingnan nila ang bagay na ito bilang isang kakaibang usapin. Dahil alam natin ang lakas ng Amerika at alam natin ang mga puwersa ng Iran, ginagagit nila ang tinatawag mo hindi ito malalakas na aktibidad militar sa kipot ng Hormuz. At kaya iniisip nila na maraming bagay ang kailangang sagutin, maraming tanong. Ngayon, gaya ng inilarawan mo at ipinaliwanag ko rin sa panimula, ang mga Saudi ay talagang tinatamaan sila mula sa lahat ng direksyon. At ang tugon ng Riyadh ay talagang nakakaintriga, sa totoo lang. Ibig kong sabihin, sa isang banda, patuloy itong nakikipag-usap sa Tehran, pinananatili ang bukas na dialogo. Sa buong panahon ng digmaan, kahit na matindi ang pag-atake ng IRGC sa infrastruktura ng enerhiya ng Saudi, habang hayagan nagsisikap ang Saudi Arabia na tapusin ang digmaan laban sa Iran. Sa kabilang banda, nakita natin, ayon sa mga ulat, dahil hindi ito opisyal na kinumpirma ng Saudi Arabia, inatake nito ang Iran sa panahon ng 40 araw na digmaan kahit isang beses. At sa likod ng mga saradong pinto, sinasabi nitong gusto nitong makita ang pagtanggal ng Islamikong rehimen sa Iran. Kaya ano ang estratehiya ng Riyadh dito, kaugnay ng Iran? Walang nakaintindi kung ano talaga ang estratiya sa Riyadh. Walang nakakaintindi kung ano ang gusto ng pamunuan ng Riyadh. Lahat nagtatanong, pati na ang mga Saudi, kung ano ba talaga ang gusto ng bansa. Kaaway ba o kaibigan ang Iran? Kasi may kasunduan na ang Saudi Arabia at Iran at hindi ito pinatigil ng mga Saudi kahit inaatake pa rin sila ng mga Iranian. Sa ibang bagay, patuloy pa rin silang nakikipag-usap sa pamunuan ng Iran tulad ng gobyerno at iba pang bahagi ng pamahalaan, ministro ng ugnayang panlabas o ang punong ministro. At patuloy pa rin ang komunikasyon kahit na may mga aktibidad ng digmaan laban sa mga Saudi. At kaya hindi ito maintindihan ng mga tao. Ilan sa mga elemento ng Saudi doon o mga leader, sabi nila gusto namin tumulong para mapanatili o mapakalma ang rehiyon. Hindi namin kailangan ng panibagong digmaan. Hindi namin digmaan ito. Digmaan ito ng Saudi, Amerikano at Israeli. Hindi tayo dapat madamay sa digmaang ito. Pero sa huli, ang digmaan ay laban sa atin, hindi laban sa Israeli. At kahit ang Iran, kahit ang mga Israeli, hindi nila itinitigil ang kanilang mga aktibidad sa Gaza o sa Timog Lebanon. Pero ang mga Iranian, nakatuon sila sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. At hinayaan nila ang mga Israeli na gawin ang gusto nila sa Timog Lebanon. At ito ang kakaibang tanong at kakaibang bagay dahil tayo kahit papaano kailangan natin ng matibay na posisyon laban sa mga Iranian at pigilan sila. Hindi para atapein ng mga Saudi at pati na rin ng mga Houthi. Ang mga Houthi ngayon, nagsimula na sila ng malalaki at malawakang mga aktibidad, mga operasyon sa Yemen laban sa pamahalaang Yemeni. At ang ibig sabihin nito ay naunawaan nila na may pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. At iniisip nila na ito ang tamang panahon at gintong pagkakataon para makinabang mula sa tinatawag nilang kahinaan ng mga Saudi. Ngayon, nabanggit mo ang balanse ng kapangyarihan. Isa sa o itong pinakabagong hakbang na nakita natin noong Biyernes, ang Mecca Accords sa pagitan ng Saudi Arabia, Turkey at Pakistan. Sinasabi sa kasunduan na ang pag-atake sa isa sa mga bansa ay ituturing na pag-atake sa tatlong bansa. Kaya ba ito ay mensahe na para sa Iran? Sa tingin ko, sinasabi ng mga nasa Pakistan at Turkey na sinusubukan nilang ipaliwanag na ang kasunduang ito ay hindi laban sa kahit anong bansa, kahit pa sa Iran.
At alam natin kung paano talaga ang relasyon ng militar ng Pakistan at ng Revolutionary Guard sa Iran. Ang Revolutionary Guard sa Iran, maganda ang relasyon nila at palaging ang Pakistan, sila ang tagapamagitan, hindi sila kaaway ng Iran. Kahit inatake ng Iran ang Saudi Arabia at iba pang mga bansa. Turkey, maganda ang relasyon nila sa Iran at nakikinabang sila sa ekonomiya. Ngayon, sa panahon ito, maraming operasyon ng langis, pagpupuslit, papuntang Pakistan sa harap mismo ng militar at ng mga pulis sa hangganan at walang humahadlang sa kanila. Kahit sa Turkey, maraming pagpupuslit at maraming operasyon na inorganisa ng Revolutionary Guard kasama ang iba pang grupo sa Turkey at Pakistan. At mayroong malaki at matibay na ugnayan at iniisip nila ang hinaharap tungkol sa mga pinansyal at ekonomikong oportunidad kung magkakaroon ng magandang kasunduan ng Iran sa Estados Unidos. Ayaw nilang mawala ang Iran. Ang Iran, isang malaking merkado sa hinaharap. Kaya ano ang maaaring At mapakinabangan yan ang ng Saudi dahilan. Arabia mula sa kasunduang ito? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Wala. May sasabihin ako sa'yo. Ilang beses nang bilantaan ng Turkey at ni Erdogan ng Israel tungkol sa nangyari sa Gaza. At inisip niya at pati na rin sa Syria at walang nangyari. Puro salita lang. Puro salita na palipat-lipat. At wala namang may pakialam dito. Pakikinabangan lang nila ito. Ganito ang alam natin eksakto kung paano ang mga Pakistani. Ang mga Pakistani nakikinabang sila sa mga kasunduan sa Saudi Arabia, sa Turkey. Nag-e-export sila ng maraming kagamitan militar bago ang kasunduang ito at pagkatapos ng kasunduang ito. At ang ibig sabihin nito, sa nakikita ko, papel na ito, isang kasunduang pang-negosyo at pang-ekonomiya na nakikinabang ang dalawang bansang yon. Pasensya na Kung may Abdulaziz mga kung na-interrupt siyentipiko. kita. Pero nagiging walang muwang ba dito ang Saudi Arabia dahil meron na silang kasunduan sa estratehikong seguridad kasama ang Pakistan mula pa nung nakaraang taon. At hindi naman napigilan nun ang Iran. Ang mga Houthis at mga milisyang suportado ng Iran sa Iraq ay hindi lang basta umatake ng malaki sa Saudi Arabia, kundi nagpatuloy pa sa pag-atake kahit pagkatapos mapirmahan ang kasunduan. Kaya malinaw na hindi ito magbibigay sa kanila ng mabisang pagpigil. Sa totoo lang, ano ba talagang inaakala nilang makukuha nila mula rito? Wala, ang mga Saudi, wala silang mapapakinabangan dito, kundi suporta lang sa militar. At makukuha naman nila yon kahit wala itong kasunduan. No araw ng kasunduan sa Mecca, inatake ng mga Houthi ang Jazan Refinery at mga lokasyon ng langis sa Saudi Arabia. Walang makakapigil dito. Sabi ng Iran, hindi namin ginagawa yan. Ang mga Houthi ang gumagawa niyan. Dapat yung ayusin ang problema nyo sa mga Houthi. Paano mo ayusin ang problema sa mga Houthi? Iiwan mo ba ang buong Yemen sa mga Houthi? At ito ang mangyayari. Pareho ng problema nung iniwan nila ang Hezbollah sa timog ng Lebanon. Kapag nakita natin ang resulta, sino ang pipigil sa mga Houthi sa inaharap? Para hindi nila atakihin ang mga hangganan ng Saudi at ang mga hangganan sa timog. At marami silang pangarap na mabawi ang timog Saudi Arabia para sa Yemen. Alam natin na malaking problema kung paano harapin ang Iran. Kung harapin mo ang Iran, dapat mong harapin din ang lahat ng Sunni, ang mga Houthi, at sa Iraq, at sa Lebanon, at pati na rin sa Iran. At sino ba ang nagtitiwala sa Iran o nagtitiwala sa sinasabi ng Iran na magkakaroon tayo ng kapayapaan? O sino ang nagtitiwala sa mga Turk o Pakistani? Magdadala ba sila ng kapayapaan ang mabibigay ng panangga, depensa para sa Saudi Arabia? So tingin ko, hindi niya alam ang politika natin sa riyon. Isa lang itong malawak na kasunduan. Maraming kasunduan pang alyansa sa riyon. Pero wala nangyayari dahil bawat isa ay inuuna ang sariling interes. Hindi kanila titingnan, makikinabang sila sa iyong ekonomiya. Kukunin nila ang gusto nila at iiwan ta nilang mag-isa. At nakita natin kung paano ang mga Pakistani, gaya ng sinabi mo, iniwan nila ang Saudi Arabia nung simula ng digmaan. Kaya ito ay pangunahing... At hindi nila gagamitin. At sila ay tagapamagitan. Sila ay tagapamagitan at ito ay napakakaiba. Kung may kasunduan ka sa Iran at tumatake ang Iran, ikaw at Pakistan ang magpapagitna sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. At hindi nila gagawin yon.
At alam din natin mismo ang tungkol sa Pakistan. Maraming mga general at sundalo ng Pakistan, sila ay Shia at tapat sila sa Iran. Marami pa ring tanong tungkol sa tinatawag na alyansang ito. Pero nabanggit mo kanina ang Israel. Naintindihan ko ang sinasabi mo na ang kasunduang ito ay pangunahing para sa ekonomiko at pinansyal na kooperasyon. Pero nakikita mo rin ba ito bilang mensahe sa Israel? Kasi talaga, nakita natin mula nung nagsimula ang Oktubre 7 na magsimula ang digmaan na ang Turkey sa bawat pagkakataon ay sinusubukan talagang ilagay ang sarili nito sa kabaligtarang direksyon ng Israel. Sa tingin mo ba? Ito rin ba ay para magpadala ng mensahe sa Jerusalem? Lahat ng mga bansa sa reyon, lalo na yung tinatawag nilang mga itinuturing ang sarili nilang superpower sa reyon, tulad ng Turkey, Pakistan, Saudi Arabia, Egypt, lahat sila. Pagkatapos na nangyari sa Gaza, iniisip nila na pinalalawak ng Israel ang kapangyarihan nito sa rehiyon at magiging pangunahing superpower sa rehiyon. At ito ay banta sa kanilang estratehikong seguridad. At ito ang nangyari, naiintindihan nila. Mali ang pagkaintindi nila sa lahat. Sa aking palagay, noong nangyari ang 7 Oktubre, noong 2023, isa itong mensahe mula sa mga Iranian para sa mga Saudi na huwag masyadong isulong ang pangnormalisa na relasyon sa Israel at sa mga Iranian. Ginawa nila ito, nanalo sila, pinatigil nila ang normalisasyon at nagbago sila. At direktang nagbago ang posisyon ng Saudi mula sa pagpunta sa kapayapaan patungo sa pagiging laban sa Israel at tinitingnan ang Gaza bilang isa sa mga dahilan. At kahit na ang administrasyon ni Trump ay gumawa at nagsikap ng husto para magkaroon ng kapayapaan at dalhin ng mga Saudi sa usapan, si Trump hindi pa rin niya nagagawa hanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon, ang mga Saudi hindi pa rin nila nauunawaan. Ang tunay na kasamaan sa rehiyon ay ang Iran. At kung may pakadid man, ito ay nagmumula sa Iran. At ang gustong magpatalsik sa rehimen sa Saudi Arabia ay ang mga Iranian. Dahil sila ay lumalaban para sa mga Shia, yung tinatawag mo mga ekstremistang Shia, at kapag gusto nilang talunin ang ekstremismo sa rehiyon, dapat silang makipagkasundo sa Israel. Magkaroon ng solusyon sa problema sa Palestina at magbigay ng kasunduan sa pagitan nila at ng Israel at talunin ang proyekto ng Iran. O plano na wag hayaan makipagkapayapaan ang mga Saudi at Arabo sa Israel. At isa pa, nung nangyari ang digmaan sa pagitan ng Israel at Estados Unidos, sinira nila ang programang nuklear ng Iran. At ito ay maganda para sa rehiyon. Hindi lang ito maganda para sa Israel o para sa Amerika. Maganda ito para sa rehiyon, maganda ito para sa kapayapaan sa rehiyon. Isipin mo kung ang mga Iranian ay may bombang nuklear sa mundong ito. Isipin mo, ano ang magiging sitwasyon ng rehiyon? At paano natin haharapin ang Iran? Isa pa, may mga magkakaparehong interes tayo para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Ekonomiya, iba pang bagay, marami pang iba. At hindi nila ito hinaharap sa tamang paraan. Sa palagay ko, dapat nilang labanan ang ekstremismo. At ang unang hakbang laban sa Iran ay huwag makipagtulungan sa Iran o huwag hayaang maramdaman ng Iran na sila ay nananalo sa lahat ng dako. At walang pag-asa. At ngayon, si Abdullah, binanggit mo ang issue ng nuclear noong nakaraang buwan. Nagkaroon ng tinatagumpay sa pag-uusap ng US at Saudi tungkol sa isang sibilyang programang nuclear para sa mga Saudi. Iyon, hanggang ngayon, tila konektado sa normalisasyon sa Israel. Pero hindi ganoon ang lumabas sa pahayag. Parang nahiwalay na ang koneksyon na ito. Pero kinabukasan, matapos ang anunsyo, muli iginiit ni Pangulong Trump na hindi. Ang pangunahing kondisyon para sa isang sibilyang programang nuklear para sa Saudi Arabia ay ang normalisasyon sa Israel. Nagulat ba ang Saudi Arabia sa ganitong biglaang pagbabago ng posisyon? O hindi naman talaga ito pagbabago ng posisyon, kundi isang pagkakaligta lang sa unang bahagi? At ang unang bagay, kapag nagsimula silang pag-usapan ang nuclear program ng Saudi kasama ang Amerika, sila ang kagawaran ng Amerika, ang inisyatiba, ang normalisasyon ng relasyon. Hindi ito bago, pero mula pa sa simula, kumbaga, mula sa unang hakbang.
At kapag sinabi nila, hindi, magkakaroon kami ng programa na walang limitasyon, walang kondisyon, walang... Hindi totoo yan ng mga Amerikano. Pinag-uusapan nila yan kahit saan. At kahit ikaw pa, kung pupunta tayo sa Kongreso at makita natin ang programa, ang plano at kung ano ang ihatid ni Ginoong Trump sa Kongreso, maintindihan natin. At tayo ay magkakaroon tayo ng buong larawan ng nangyayari. Pero hanggang ngayon, lahat ay nagsasalita para mapasaya ang kanyang mga tao. Si Trump, pinag-usapan niya ito sa Washington para mapasaya ang mga Amerikano. Hindi kami makikipagkasundo sa kanila kung walang kasunduan sa kapayapaan. At sa Saudi Arabia, ang gobyernong Saudi ay nagsasalita sa kanilang mga tao. Nakuha na namin, mayroon kaming programa nang hindi nagbibigay ng kahit ano. Walang libre. Sa tingin ko, walang libre. Sa tingin mo ba ang rehiyong ito. Saudi Arabia, ang Gulpo, ay ganon? Naiinis sila kay Pangulong Trump tungkol sa digmaan, sa paraan ng paghawak ng bigmaan. Halo-halo at magulo ang mga mensahe nila. Hindi namin naiintindihan ang lahat sa kasong ito, sa kaso ng Saudi. Nagsalita siya tungkol sa kasunduan sa Israel, kasunduan sa kapayapaan. Sa Hormuz, sinabi niya, araw-araw namin kinokontrol ang Hormuz at ang mga Iranian, sinabi nila, kinokontrol namin ang Hormuz at wala kaming nakikitang solusyon hanggang ngayon. Maraming labanan sa mga pag-atake sa Hormuz at ang Hormuz ay hindi kontrolado o nasa ilalim ng otoridad ng Estados Unidos o ng pamahalaang Iranian. Gusto niya makipaglaban sa kanila. Gusto niyang tirahin sila. At kinabukasan, sinabi niya, dudurugin ko sila sa ekonomiya at kukunin ko ang kanilang ekonomiya at sisirain ko sila. At hindi rin namin maintindihan si Trump dito sa reyon, lalo na sa digmaang ito. At sa tingin ko ay unti-unti siyang nawawala ng posisyon araw-araw. Kailangan niya ng matibay na estratehiya at sa tingin ko, ito ang problema sa kanyang estratehiya. Ang mga tagapayo niya ang dapat magpayo sa kanya. Gets mo? Magkaroon ng estratehiya at sundin ang estratehiya kung gusto mong wasakin ang mga ekstremista at mga ekstremista niyan dito sa reyon, lalo na sa Iraq. Sa totoo lang, inilalarawan mo ang isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Masasabi kong ang Saudi Arabia ay walang estratehiya o wala itong malinaw na estratehiya at Lahat ang ng tao. US ay may estratehiya na nakakainis para sa reyon. Sa tingin ko, ang pagpapatuloy kasama ang radical na rehimeng ito ay talagang nakakabahala. Pero kailangan na nating lumipat sa huling bahagi ng palabas. Ito ay isang mabilisang segment. Ipakikita ko sa iyo ang 3 larawan at sabihin mo sa akin ang unang pumapasok sa isip mo. At ang unang larawan ay direktang pagpapatuloy ng kung saan tayo tumigil sa pag-uusap. Kaya, ito si Pangulong Donald Trump ng US. Sa tingin ko, walang parusa. Walang tunay na kapangyarihan sa rehiyon. Ang kapangyarihan ay bumaba na. Kawili-wili. Sige, ang pangalawang larawan, ito ang Gulf Cooperation Council, ang pagpupulong ng GCC noong Hunyo, kasama si US Secretary of State Marco Rubio sa Manama. Kahit ganito, walang estratehiya, puro salita lang, salita. At walang plano, walang nagkakaisang kapasiyahan. Walang nagkakaisang hanay laban sa mga kaaway at sa mga umaatake. Bawat bansa ay may sarili nilang estratehiya at pinag-uusapan nila ang iisang estratehiya ng Gulpo. Pero hindi naman ito magkapareho. Oo o hindi? Mahalaga pa ba ang GCC ngayon? Nagiging katulad na ito ng Liga ng mga Arabo. Wala, puro pagpupulong at salita lang. Sige, at ang huling larawan ngayong araw, ito si Koronang Prinsipe ng Saudi na si Mohammed bin Salman, kasama si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey. Pera. Pera lang. Walang tunay na kooperasyon. Walang tunay na kaibigan. Ang mga kapatid natin, pera-pera lang kung magkano ang ibabayad mo sa akin. Paano ito makakatulong sa Saudi Arabia na umusad sa ganitong magulong rehiyon na katapat lang ng kipot? Nandiyan ang pinakamapanganib na bansa sa rehiyon. Dapat bumalik ang Saudi Arabia sa mga bansa ng GCC. Gumawa ng mahusay at matibay na estratehiya laban sa Iran, pag-isahin ang Gulpo, ang mga bansa ng GCC sa likod nila, kumuha ng suporta mula sa ibang mga bansa sa mundo
bumuo ng napakatibay na panangga sa depensa kasama nila. United Arab Emirates at iba pang mga bansa. At isa pa, dapat nilang kalimutan ang mga pangarap sa politika at dapat nilang maintindihan na walang tutulong sa kanila. Dapat nilang tulungan ang kanilang sarili. Abdulaziz, ito ay isang napakaseryosong pag-uusap. Kailangan na nating tapusin dito, pero gusto kitang pasalamatan muli sa pagsama sa akin ngayong gabi at sa pagbabahagi ng iyong napaka-interesanteng pananaw. Manood ulit kayo sa susunod na linggo dito sa On The Record. Maaari ninyong mapanood ang episode na yon at lahat ng mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Maraming salamat sa panonood.